kalokohan mga sangkay ng mga senador na bisto po. You know what's up sa inyo mga sangkay? This is me once again, Sangkay Janjan, and I'm back for another video. Another topic na naman mga sangkay sa araw na ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At sa mga nanonood po sa Facebook, eto po, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Okay, napakadali lamang po ito. Sundan nyo lamang to mga sangkay. Habang nanonood kayo, makikita nyo po sa itaas ng video na to, yung tatlong tuldok. Okay, tatlong tuldok bandang itaas ng video na to mismo. Itong nakikita nyong picture ay sample lamang. Okay, gawin nyo po ito ng aktual. Makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas sa video na to na pinapanood nyo. I-click nyo po yan. Then, pag na-click nyo ng mga sangkay, may lalabas po na show more. Okay? Pag napindutin nyo po yung show more, gawin nyo rin to. Makikita nyo po sa bandang itaas katabi po ng subscribe, yung notification bell. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo rin po yung all. Okay? So, ito na nga guys. Pag-usapan po natin itong ngayon, eksena dyan sa Senado. Kasi, booking po sila dito. Okay? Booking na booking po yung mga kalokohan nila mga sangkay na tila baga, this is my own opinion guys, no? Kasi gusto po natin ng totoong change kasi kahit sinong umupo dyan sa Malacanang, wala pa rin pong magbabago as long as wala pong ginagawang hakbang para amyendahan po ang ating constitution at gumawa po ng mga sistema na magsasaayos po sa ating ekonomiya at ating pamahalaan. At eto nga mga sangkay, etong nangyayari ngayon dyan sa Senado o sa Congress, kasama po yung lower house. Eto, mga sangkay, patungkol po ito sa Chacha. Itong charter change na tila baga ayaw na ayaw po nito mga senador na paghahalataan siguro mga sangkay na mukhang mawawalan po sila ng eksena kapag nagtuloy-tuloy po itong charter change. Itong charter change, mga sangkay, ito po ay magsasaayos sa ekonomiya natin at maging sa ating pamahalaan. Pero, ang pinaka-focus ngayon, mga sangkay, ay yung 100%. Okay, na buksan ng ating ekonomiya pagdating po sa foreign direct investment. Dinatalakay na po ito ngayon sa Congress, kaya nga lang ang problema ito pong mga senador. Panoorin po natin. Bumuelta ang liderato ng Kamara sa pasaring ng Senado kaugnay sa sinasabing deadline ng pagpasa ng Economic Charter Change sa Marso. Okay, Economic Charter Change. Ano ba yan? Sa Pilipinas kasi mga sangkay, may tinatawag po na 60-40 policy. Okay? Para lamang po maintindihan ng marami mga sangkay, para makita nyo kung anong ginagawa nito mga senador. Itong 60-40 foreign policy or foreign direct policy, ibig sabihin mga sangkay, itong mga foreign investors, nahihirapan po sila pumasok sa Pilipinas kasi kung mag-invest po sila ng isang negosyo dito sa ating bansa, kinakailangan pa po nilang maghanap o makipag-partner ng isang Pilipino na kung saan ang 60% owned by a Filipino at 40% lamang po sa isang dayuhan. So, kaya ayaw po nila dito sa atin maglagay ng negosyo or mag-invest. Pumupunta po sila sa Japan, Vietnam, Singapore, especially yung Singapore, mga sangkay. Kaya yung Singapore at Japan, yumayaman lalo dahil nga po bukas na bukas po ang ekonomiya ng Pilipinas. Tayo dito may harang na tinatawag na 60-40. Ayaw po, kaya mga sangkay, naghahari po yung mga oligarko dito sa ating bansa. Dahil sa pulisiya na ito na nasa 1987 Constitution. Ngayon, itong mga congressmen, okay? Sila po ay nagsusulong ng charter change. Okay, tanggalin na po natin sa isipan natin itong si Romualdez. Sige, pabayaan na po natin yung mga gulo nila, awayan ng mga lokong mga politikong yan. Dito na lamang po tayo tumingin sa iba pang mga kongresista. Ngayon, ang gusto mangyari nitong Congress o itong House of Representatives na magkaroon na po ng talagang agaran
na pagsasaayos po pagdating sa ekonomiya natin. At ito mga sangkay ang pamamaraan, charter change. Giit nila si Senate President Mig Zubiri ang nangako niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mismong si Senador Sonny Angara na chairman ng Senate Subcommittee on Amendments and Revision of Codes ang nagsabing sa Oktubre na raw posibleng matapos ang deliberasyon sa resolution of both houses number 6 o yung pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Yan. Kailangan amyendahan mga sangkay kasi ang problema dito sa atin, kaya hindi po yumayaman ng Pilipinas dahil nga po mga naghahari lamang po yung mga Pinoy na mga negosyante na kung saan nagpapahirap din po sa mga kapwa nating kababayan. Okay? Yun po ang realidad na nangyayari. Kaya ang dami pong squatter, ang hirap-hirap po ng Pilipinas, unlike kung marami pong mga negosyante mula po sa iba't ibang mga bansa ang magnenegosyo sa Pilipinas, magkakaroon po ng competition itong mga businessman dito sa ating bansa. Mayroon po silang kakompetisyon sa kanilang mga negosyo at kapag may kakompetisyon, mga sangkay, kapag may kalaban po sila, ibig sabihin, magpapagandahan po sila ng kanilang mga produkto, anumang service nila. At bukod dyan, dadami ang trabaho sa Pilipinas, hindi na kinakailangan ng mga kapwa nating kababayan pumuntang ibang bansa para maging OFW at magpaalipin sa mga banyaga. Kaya nga lang mga sangkay, ang problema, ito pong mga senador, actually matagal na po itong pinag-uusapan. Gusto ko nga pong itapik ito lagi dito. Okay? Sa YouTube channel ko mga sangkay, dito, mayroon po tayong playlist. Okay? Ito po yung playlist natin, Isulong ang Federal Parliamentary System, Open Foreign Direct Investment. Okay? Ayan po, may part 1, part 2, part 3, part 4 tayo mga sangkay. Tapos sikreto na magpapalago sa Pilipinas, nandirito na rin. Check nyo na lamang yan, panoorin nyo. So, itong tinutukoy ko mga sangkay, itong former finance chief, sinuportahan po yung 100% foreign ownership. Ibig sabihin, kapag naganap na po ito mga sangkay, magiging friendly na po ang ating bansa pagdating sa mga foreign investors. Marami na pong papasok. Ang bihira mga sangkay. Ito sabi po niya dito, we believe that the removal of these restrictive economic provisions would send a clear and compelling message to foreign investors. Signaling a warm welcome to their investments and business operations in the Philippines. Sinusuportahan niya po ang pag-aamyenda ng 1987 Constitution. Ganyan po kahalaga mga sangkay ang rason kung bakit maraming nag-OFW, maraming nagpapalipin sa ibang bansa. Kulang ang trabaho sa Pilipinas, mababa pa yung sahod. Tumataas na nga po yung cost of living, mababa pa yung sweldo, mababa pa po yung sahod. Diyos mio Maribar, paano na lang? Kaya ang mga kababayan natin, nagsasakripisyo, pumupuntang ibang bansa. Nagtatrabaho doon. At ang problema dito mga sangkay, nagkakaroon pa ng komplikasyon ang kanilang pamilya at tumahantong po sa hiwalayan dahil nagkakaproblema na. Siyempre, walang maayos sa komunikasyon. Ngayon mga sangkay, eto, ang nangyayari po, itong mga senador, alam po nila kung gaano kahalaga itong pagsasaayos sa Constitution, especially pagdating sa economic restrictions. Panoorin po natin ang ginagawa po nila. Ayaw po nilang palusutin. Ang ginagawa po nila mga sangkay, nakikipagbardagulan po sila sa mga kongresista. Kung may papasaraw, maaaring isabay ang plebisito nito sa 2025 elections. Pero kahapon, nagpasaring ang liderato ng Senado sa Kamara na huwag silang utusan at bigyan ng deadline sa pagpasa ng economic charter change. Kita nyo mga sangkay kung gaano ka mga senador? Ako mga sangkay, wala na po akong kinakampihan ngayon. Okay? Mapadilaw man yan, pula, lahat na po ng mga political color dito, magsama-sama tayo. Magkukomento lamang po tayo mga sangkay kasi kailangan, ito ang na-realize ko Kahit sino pang umupo dyan sige, umupo na dyan yung mga gusto nyo, mga
leader, wala pa rin magbabago sa ekonomiya natin. Wala pa rin pong malaking change. Dahil nga po yung constitution natin, kailangan lamang po talaga ayusin. Hindi naman kailangan ibasura, ayusin po. Lalong-lalo na po itong economic restrictions po natin na pambihira, 60-40. Sino ang gaganahan magnegosyo sa atin ng mga banyaga? Samantala po yung Singapore na dating mahirap, ayan na, sobrang yaman na. Japan at iba pang mga bansa, ang pagkakaalam ko nga, tayo na lamang po ang sarado. O mayroon pong matinding restriction pagdating po sa FDI or Foreign Direct Investment. Ito tingnan nyo kung paano gumawa ito o kumilos itong mga senador. Sa Marso, Hindi po natin gawaan dito sa Senado na kung ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks, baka akong tatanggalin ninyo. Tayo ba utusan dito, Mr. President? Tayo ba ay basta susunod na lamang kahit kanino? Tingnan nyo mga sangkay, ang pinag-uusapan po dito, yung pagsasaayos sa ekonomiya po natin na kung saan ang isa sa pamamaraan ay gawing, ito mga sangkay, gawing 100% ang foreign ownership nito mga banyaga na pwedeng magtayo ng negosyo sa atin. Para po talagang makumbinsi po sila na itong Pilipinas talagang wini-welcome na po sila. Ayan mga sangkay, basahin po natin. Sabi po ni Tevis, itong dating finance chief, na pabor dito sa 100% foreign ownership. Sabi po niya dito, the Philippines still lags behind its ASEAN peers in foreign direct investments. Data as of 2022 indicate that Indonesia, Vietnam, Malaysia, and Thailand have surpassed the Philippines in attracting foreign investments. Why? Doon sa kanila, friendly po ang kanilang ekonomiya. Friendly po ang kanilang bansa pagdating sa mga foreign investors. Ngayon mga sangkay dito sa Pilipinas, may tinatawag na 60-40. Sino ang gaganahan dyan? Mahal na ngayong kuryente natin. Tapos ganun pa. Pagdating sa ownership, 40% lamang po sila. Luging-lugi po sila dyan, mga sangkay. So, kailangan po talagang ayusin. Kaya nga lang, itong mga senador, pambira. Tingnan nyo mga asal nila. Mismong presidente ng Pilipinas, hindi ko narinig na sinabihan ang ating Senate President. ikinagulat yan ng liderato ng Kamara ngayong araw. Tanyo na? Giit nila, hindi sila ang nagbigay ng deadline bago ang Holy Week. At Ayun, booking. hindi rin nila minamadali ang RBH 6. Bistado. Nakikipagbardagulan lang talaga. Ito, nire-respeto po natin itong lahat ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Okay? Nire-respeto po natin itong Congress, both House of Representatives at Senate. Kaya nga lang mga sangkay, this time, mukhang ang ginagalaw po ng Congress, yung lower house, yung House of Representatives, yung ginagalaw po nila, parang nakikiusap na po sila sa mga senador. Tapos itong mga senador, wag nyo kaming uutusan. Mga senador kami, parang ganun diba? Wag nyo kaming utusan. Utusan ba kami dito? Guys, ang pinag-uusapan po dito, mga kababayan po natin na nagugutom. Ang mga loko pa namang to, nirarason nila lagi, hindi naman mahalaga yan. Ang mahalaga ngayon, mapakain yung mga nagugutom na Pilipino, mabigyan ng maayos na tirahan yung mga kababayan natin. Anak naman ng tokwa. Paano mabibigyan ng maayos na probisyon itong kahirapan ng Pilipinas? Paano maisasaayos itong problema sa ating bansa pagdating sa kahirapan kung walang pumapasok na mga foreign investors sa Pilipinas? Hindi lumalago ang ating bansa. Kailan ba nawalan ng kahirapan sa Pilipinas? Kailan ba walang nagutom sa Pilipinas? Pambihira, kung yan po ang laging rason nitong mga senador, forever na po tayo magugutom at forever na po tayo maghihirap at dadami lamang po ang lalawak lamang po ang kahirapan o poverty dito sa ating bansa. Ngayon, ito po mga sangkay. Ano po ang inyong opinion tungkol po sa ginagawa nito mga senador? Ako, nakita nyo na yung opinion ko.
No? Ito, opinion ko. Wala pa akong sinusuporta na kahit na sino ng mga politiko dyan. Okay? Ang ano natin dito, maisaayos po ang dapat maisaayos. Nang sa ganun, tayo mga Pilipino, hindi na po mahirapan ng husto. Ang tagal na po nating gumagapang. Diyos mio marimar. Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Sa mga born-again Christians dyan, I know magugustuhan nyo po itong mga topic natin dito about Bible. Nag-uusapan po natin. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.